Alam mo na, naubos na ng digmaan sa Iran ang mga inventaryo ng US. Alam mo rin na nagkakaroon ito ng agarang epekto sa kakayahan ng Ukraine na makakuha ng mga armas mula sa mga supplier ng US. Narinig mo na rin ang mga alalahanin ng Taiwan tungkol sa tamang depensa nila sakaling magkaroon ng pananakop mula sa mainland. At maaring narinig mo rin na dahil kulang ang PRC sa mga landing ship, ang huling alalahanin na ito ay malamang na ilang taon pa bago magsimulang maging realidad. Ngunit di napapansin ang tinatawag kong pangunahing problema sa kredibilidad ng ikatlong digmaang pandaigdig. Ito ang problemang inilantad ng digmaan sa Iran. Lalong lalala ang mga isyong kinakaharap ng Ukraine dahil dito. Ito ay problemang walang simpleng solusyon. Samahan mo akong tuklasin kung paano palalala ang mundong ginagalawan nating ngayon. Habang pinag-uusapan natin ang pagkakaiba ng madaling matukoy na problema sa kredibilidad at ng mismong problema sa kredibilidad. Kasama rito ang microchip minigame na kahahantungan ng ikatlong digmaang pandaigdig, paano aayusin ng Estados Unidos ang issue sa kredibilidad at ilang contingency plans sakaling pumalpak ang lahat. Batay sa aking nabanggit, malamang nahulaan mo na tinutukoy ko ang mangyayari matapos umalis ang mga barko ng PLA mula sa Republikang Bayan ng China papuntang Taiwan. Dahil si Trump ang dahilan ng sitwasyon, maaari mong isipin na ang issue sa kredibilidad ay ang kanyang paninindigan na ipagtanggol ang isla sa ganitong kalagayan. Baka ang masamang kalagayan ng mga inventaryo ng US ang gumugulo sa iyo. Marahil ang pabago-bagong ugali ni Trump. Marahil ay ang ayaw ni Trump na magpadala ng mga tropa sa lupa sa pangkalahatan. Marahil ay ang pagkahilig ni Trump sa masasarap na pagkaing Mexican na madaling kainin gamit ang kamay. Oo, problema yon sa kredibilidad, pero hindi ko tingin na yon ang pangunahing issue. Sa katunayan, may iba't ibang mga kontrapunto sa mga problemang partikular kay Trump na maaring bahagyang magpakalma sa ilang mga alalahanin. Unang-una, ang Sina ang pangunahing focus ng Pentagon sa likod ng eksena kahit na ibang issue ang nasa sentro ng atensyon. Mahalagang tanong kung gaano kalaki ang epekto ng disposisyon ni Trump sa Iran sa Indo-Pasipiko. Naroon din ang ideya na sadyang hindi itinuloy ng lubos ang aksyon sa Iran para mag-ipon ng lakas para sa mas mahalagang estratehikong reyon tulad ng China. Kaya dapat ba tayo mag-alala tungkol doon? Oo, pero ilang taon na lang ang itatagal niyan at pagkatapos ay may papalit na iba. Ang mga problemang partikular kay Trump ay hindi na mahalaga. At kung papala rin, magsisimula ng bumuti ang mga reserbang sandata ng US. Ang problema sa kredibilidad na iniisip ko ngayon ay napaka-fundamental kaya madadala ito ng sinumang susunod na kandidato sa pagkapangulo kay Trump. Umiikot ang issue sa isang mahalagang estratehikong punto. Makapagbabantalang ng kapanipaniwala ang Estados Unidos na makikialam sa Taiwan kung mas mabuti ang sumali sa digmaan kaysa manatiling hindi nakikilahok. Tautologikal, alam ko, pero sulit pag-isipan ang mga implikasyon nito dito. Bakit labis ang interes ng mga may strategic na pananaw sa pambansang seguridad sa Taiwan? Sa totoo, maliit lang ang islang ito kung titignan sa mas malawak na perspektibo. Well, micro ang sagot dyan, gaya ng microchips. Hindi ko na ikukwento kung paano babagsak ang ekonomiya ng mundo kapag huminto ang Taiwan sa paggawa ng semiconductors at titigil ang global supply chain. Doon mo malalaman ang batayang salaysay kung paano dapat mangyari ang digmaan. Sinimula ng PRC ang pananakop. Nagpanik ang Estados Unidos at nagpadala ng lahat ng magagamit na rekurso sa Indo-Pasipiko na sana ay mas marami kaysa sa nasa mga imbakan kaagad matapos ang digmaan sa Iran. Kung papala rin, hindi magtatagumpay ang PLA na makalapag at mananatili ang pandaigdigang sistemang pang-ekonomiya. Pero paano kung tumagal pa ang digmaan? O kaya naman, hindi handa ang Estados Unidos sa buong pangyayari. Mukhang parang nagsasanay lang ulit ang PRC sa ika-67 pagkakataon, pero ngayon, lumampas na sila sa linya. Ngayon, ano na? Ang totoong issue dito ay mas mainam na makialam ang Estados Unidos kaysa sa alternatibo dahil sa kalagayang pang-ekonomiya. Kung buo pa ang supply chain at naghihintay maging ligtas para mag-export, mahalaga ang patuloy na pagprotekta sa isla. Kung ang isla ay mabilis masira at maging puro butas, bababa ang halaga nito para sa Estados Unidos na protektahan pa.
Maaring magpasya ang isang malamig at kalkuladong presidente na tapos na ang digmaan at ayaw nang makialam. Dahil dito, ang pananakop sa Taiwan ay nagiging kakaibang laro tungkol sa paggawa ng semiconductor kung saan parehong panig ay may insentibo minsang iligtas o sirain ang teknolohiya. Mas direkta ang dilema ng Taiwan. Pinoprotektahan nila ang semiconductor industry dahil ito ang nagpapayaman sa isla. Hindi dapat patayin ang gansang nangingitlog ng ginto. Ang katotohanan na ang industriya rin ang dahilan kung bakit nananatiling nakataya ang Estados Unidos sa depensa ng isla ay parang icing sa ibabaw ng cake. Dahil dito, gagawin ng Taiwan ang lahat para protektahan ang industriya basta may tsansa magtagumpay ang kanilang misyon. Gayunpaman, hindi lubos na protektado ng Taiwan ang kanilang semiconductor. Kung hindi maganda ang kalabasan ng digmaan, ililipad ng Taiwan palabas ang lahat ng yamang tao nito marahil upang manirahan sa Arizona. Magsisisimula rin ang Taiwan na sirain o guluhin ang lahat ng kanilang operasyon sa isla. At madali lang gawin yon. Sobrang sensitibo ang mga mahalagang makina. Kailangan mo lang ng isang tao sa bawat kwarto na may baseball bat at mawawalan ng halaga lahat sa loob ng oras. Tiyak akong may halong damdamin ang sinumang gagawa ng sabotahe sa sitwasyon. Sa isang banda, sinisira nito ang malaking halaga ng tao. Tiyak na masarap din sa pagramdam ang makadanti sa PRC. Ayaw ng mga taga-isla na makinabang ang mainland sa mga makinang yon. Mabundok ang Taiwan, kaya angkop ito para sa insureksyon. Layunin na gawing masakit hanggat kaya ang pananatili ng PRC. Malaking bahagi rito ang pag-alis ng pagmamanupaktura ng semiconductor. Kapag tiningnan naman ang mga insentibo ng PRC, nagsisimula ng maging kakaiba ang mga bagay. Gusto ng mainland na buo ang lahat ng makina dahil maganda ang kita. Gusto rin ng PRC na mapasailalim ang Taiwan sa kanilang kontrol at tapusin ang digmaang sibil na nagsimula 79 na taon nang nakalipas. Ang Estados Unidos ang humaharang. Dahil dito, maaring maisip ng isang tao sa Beijing na makatuwiran agad simulan at wasakin ang lahat ng semiconductor na pabrika sa Taiwan. Baka iyon ang pumigil sa Estados Unidos na makialam sa digmaan, kaya tataas ang tsansa ng matagumpay na pananakop. Maaring mas mabuti ang malaking tsansa sa mas mababang halaga kaysa maliit na tsansa sa mataas na halaga. Kung ganyan ang insentibo, paano aayusin ng US ang problema sa kredibilidad? Ang pinakamadaling solusyon ay aminin na walang panalo rito. Kung magsimula ang digmaan, tanggapin na lang na wala ng pag-asang mailigtas ang industriya ng semiconductor at mag-move on sa buhay. Nabanggit ko na ang Arizona kanina, hindi yon basta-bastang lokasyon. Inanunsyo ng TSMC ang planong magtayo ng pasilidad sa Arizona noong unang termino ni Trump. Sinimulan ang konstruksyon sa administrasyong Biden at pinalawak sa ikalawang termino ni Trump. Bahagi nito ang pagkakaroon ng contingency plan sakaling mawala ng silbi ang Taiwan. Maiintindihan mo kung bakit pursigido ang militar ng US na bumuo ng supply chain na hindi umaasa sa lugar na 100 milya lang mula mainland China? Pero ang pag-amin na maaring sa mismong pagsisimula ng digmaan ay doon na rin matalo ang US ay hindi nangangahulugan na wala ng pag-asa ang Washington. Kailangan mo lang tiyakin na hindi mo hahayaang umabot sa puntong magsisimula ng pananakop ang PRC. Nakikita mo ba ang problemang nabanggit kanina kung paano pa ulit-ulit na bumabalik dito ang usapan tungkol sa digmaan sa Iran? Ang pinakamabisang paraan para maagap na maprotektahan ang Taiwan ay ang armasan ang Taiwan na yon. Kapag mas handa ang Taiwan na ipagtanggol ang sarili, mas mababa ang tsansang isalang-alang ng Beijing ang US sa kanilang mga plano. Gawing imposible ang paglapag kaya mawawala ng saysay ang ibang alalahanin. Ngayon, sinusubukan ito ng Taiwan, ngunit may tanong pa rin sa kanilang pagsisikap at pagpapatupad. Tinaasan ng isla ang gastos nito sa depensa ng halos 50% sa nakaraang dekada kung iaakma sa inflation. Ngayon, gumagastos na sila ng 2.5% ng kanilang GDP para sa depensa na isang napakagandang bilang ayon sa pamantayan ng NATO Wales Pledge. Ngunit mas mababa pa rin ito sa 3.5% na pangunahing threshold ng paggasta ng bagong Hague Pledge. At ang kalagayan ng seguridad sa isla ay hindi na katulad ng Europa noong 2014 kundi mas kahalintulad ng Europa sa 2026 at marahil ay mas malala pa. Plano ng Taiwan na taasan ang gasto sa depensa pero aalamin pa kung saan ito mauuwi.
Sa pagpapatupad, Estados Unidos ang sanhi ng pagkaantala. Nanghako ang Taiwan ng sa pagitan ng 20 at 22 bilyong dolyar para pagbili ng armas mula sa Estados Unidos hanggang 2025, ngunit hindi pa ito natutupad. Ang 11 bilyong dolyar na pangako noong Disyembre ay nagpalala pa sa kakulangan. Iba't ibang salik ang nagdulot ng agwat na ito. Humina ang industriya ng depensa ng US matapos ang Cold War at lalo pang bumagsak noong panahon ni George W. Bush na mas tumutok sa paglaban sa insureksyon kaysa paggawa ng mabibigat na armas. Pinatunayan ng COVID pandemic ang mga naunang alalahanin sa supply chain dahil nagdulot ito ng pagkaantala mula sa mga chip ng Taiwan para sa produktong Amerikano hanggang sa mga aberya sa loob ng Estados Unidos. Dito nagsimulang dumami ang trabahong naipon at hindi pa rin ito nabawi. Pero ang huling dagok o dati-rati ay tinuturing na huling dagok ay ang digmaan sa Ukraine. Dahil hindi na ito haka-haka lamang at totoong sinasalakay ng Russia ang isang bansa, pinangunahan ng Administrasyong Biden ang pagpapadala ng kadamitan sa Kyiv. Dahil dito parang tagamasid na lang ang Taiwan. Dahil sa mga padalang ito, nabahala ang Pentagon kaya ay pinatigil ng Administrasyong Trump ang direktang tulong sa Ukraine. Ayos na problema, di ba? Hindi, talagang hindi. Ngayon, mayroon na tayong digmaan sa Iran. Ang Estados Unidos ay gugugol ng susunod na ilang taon sa pagpuno muli ng sarili nito ang mga nakaimbak na supply. Magpapatuloy ang Taiwan sa pagtanggap ng ilang armas, ngunit hindi ito buo at posibleng lumaki pa ang backlog. Pinakamahalaga siguro ang seguridad ng isla. Prioridad ito sa Pentagon, ngunit hindi lang ito ang focus. At anumang armas na ipadala sa Taiwan ay makakatulong lang pigilan ang PRC. Para mapanatiling handa sa iba pang mainit na lugar, pananatilihin ng Estados Unidos ang karamihan ng itinatayong inventaryo. Iyan ang pangunahing kahinaan ng US na ibinunyag ng bigmaan sa Iran. Hindi lang ito tungkol sa kakulangan ng kagamitan ng Washington laban sa Beijing. Kailangang maihatid agad sa Taipei ang mga kagamitan. Ang mga pangakong pabilisin ang mga padala kapag huli na ang lahat ay di ka panipaniwala dahil maaaring wala ng pag-asa ang Taiwan sa US pagdating ng mga iyon. Huwag na nating isipin na mas mahirap talaga ang aktwal na paghahatid sa gitna ng isang war zone. Maaring mabigat ang pagtataya ko kaya tatapusin ko ito sa ilang positibong punto para sa mga kaalyado ng US sa reyon. Isa sa kaibahan sa nauna nating palagay, malabong mabigla ng lubusan ang Estados Unidos sakaling magsimula ang isang pananakop. Kailangan ng PRC magtipon ng malaking puwersa ng pananakop sa kabila ng kipot lampas sa karaniwan para lang sa isang ehersisyo. Ganito rin ang palatandaan na ipinakita ng Rusya bago ang digmaan sa Ukraine noong may mga tropa sila sa Belarus at iba pang lugar. Pero anumang pagtugon ng Estados Unidos ay magiging padalos-dalos at mahirap nang pigilan ang Beijing sa ganoong punto. Alam ng PRC na pwedeng ganoon tumugon ang Estados Unidos. Kung nakapila na ang PLA sa mga pantalan ng mainland, ibig sabihin, tinantiyan ng mga tagaplano ng digmaan ng PRC na hindi sapat ang mabilis na tugon ng Estados Unidos para sa kanilang layunin. Maaring mapigilan nito ang PRC na simulan pa lang ang proseso, pero kakabahan ako kapag nagsimula na ito. Isa pang nagbibigay pag-asa ay may bagong pinagmumulan ng kredibilidad na di pa natin natatalakay. Bago pumasok ang Taiwan sa semiconductors, may defense ties na ito sa Estados Unidos. Bahagi nito ay laban sa komunismo, ngunit hindi ito tungkol sa demokrasya. Ang kauna-unahang malaya at patas na halalan sa pagkapangulo ng Taiwan ay ginanap noong 1996. Maaari mo na lang tandaan ang bahagi ng estratehiyang militar. Ang Taiwan ay bahagi ng tinatawag na unang hanay ng mga isla, isang hanay ng teritoryong mula mainland China. Mas madali para sa Estados Unidos na pigilan ng PRC kapag wala sa mga islang yon ang hawak ng PRC. Kapag bumagsak ang Taiwan, maaring mawala ang mga submarino ng plan sa mas malalim na bahagi ng Pasipiko. Kaya hindi ako naniniwalang basta na lang iiwan ng Estados Unidos ang Taiwan kahit sira na lahat ng FABs. Kung mahalaga sa Estados Unidos ang pagprotekta sa natitirang bahagi ng Pasipiko at sa mundo, kritikal ang pagpapanatili ng perimetrong pandepensang iyon. May isang dagdag na dapat tandaan rito. Nauunawaan ng mga tagaplano ng militar ang halaga ng unang hanay ng mga isla. Hindi ito madaling maintindihan ng karaniwang Amerikanong botante. Tama, kung pinapanood mo ito, mas magaling ka sa iba. Binabati kita!
Sa anumang kaso, isang mahalagang aral na nakuha mula sa digmaan sa Iran ay kailangan mong turuan at kumbinsihin ang publiko ng Amerika tungkol sa mga estratehikong realidad ng sitwasyon kung gusto mong suportahan nila ang isang pagsisikap sa digmaan. Hindi ko tingin na tama ang pagtuturo sa kanila habang nangyayari na ito. Kailangang ulit-ulitin ito ngayon at dahan-dahang ipaabot sa publiko ng Amerika para magkaepekto. Kaya ano ang mga pangunahing natutunan natin para sa araw na ito? Ang banta ng US na makialam para sa Taiwan ay nakabatay lamang sa kung gaano kalaki ang netong pakinabang nito. Ang mabilis na pagkawasak ng industriya ng paggawa ng semiconductor ng Taiwan ay nagdudulot ng pagdududa. Kailangang mamuhunan agad sa depensa ng Taiwan para malutas ang problemang iyon. Gayunpaman, nagdulot ang digmaan sa Iran ng pagdududa sa kakayahan ng US na gawin ang mga pamumuhunang iyon. Samantala, pwede kang magtanong sa aking Geopolitics Helpline Series na eksklusibo sa Lineson Maps Extra. Pwede mo ring itype ang mga tanong sa ibaba at baka ipadala ito ng algorithm sa akin. Malay natin? Kung nagustuhan mo ang video, paki-like, share at subscribe. Kita-kits sa susunod, ingat lagi!